ang pamilya ang siyang nagtutulungan sa lahat. Pero paano naman kung sila rin pala ang gustong makitang malubog ka? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Ronnie. Mula noong kabataan pa lamang ni Ronnie, sanay na nga rin siya sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya, inasanay na nga siyang tumulong sa kanilang nanay na si Aling Josie. Simula noong mawala ang kanilang ama, siya na ang naging haligi ng tahanan. Bata pa ang kanyang mga kapatid na sila Jordan at Bella. At si Ronnie naman, bagamat nasa tamang edad na para mag-aral sa kolehiyo, mas pinili pa nga rin niyang magtrabaho na lamang. Nay, ayoko na pong mag-aral. Magtatrabaho na lang ako. Mas gusto ko pong tulungan kayo. Mas kailangan niyo po ako dito. Pabayaan niyo na lang po ako magtrabaho. Ito ang sabi noon ni Ronnie sa kanyang nanay noong mamaya pa ang kanyang tatay. Naluha naman si Aling Josie. Anak, ayoko naman kasi na isuko mo pa ang pangarap mo para lang sa amin. Mas gusto ko makita kang matagumpay. Ngumiti si Ronnie. Pinilit niyang itago ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ko naman po isusuko, Nay. Babalikan ko rin po yun balang araw. Pero sa ngayon, mas mahalaga po sa akin na makapasok sa pag-aaral sila Bella at Jordan. Sila po muna bago ako. Ayoko pong maranasan nila ang hirap natin. Sa paglipas ng mga taon, naging pang-araw-araw na ritual na ni Ronnie ang pagising ng maaga. 4:00 ng madaling araw pa lamang ay gising na siya. Napakatahimik ng buong paligid. Tanging tunog lamang ng kuliglig at alulong ng mga aso ang maririnig. Sa dilim ng madaling araw, siya ay nagsasahod ng tubig sa batya, naglilinis ng katawan at naghahanda ng baon. Sa kanilang madilim na kusina naman ay nandoon si Aling Josie, nagtitimpla ng kape. O anak, napakaaga mo naman. Magpahinga ka pa. Kagabi 11:00 ka na rin natulog ha. Sambit sa kanya ng kanyang nanay habang inaabot sa kanya ang kape at tinapay. Wala po yun, Nay. Sanay na rin naman po ako eh. Sayang po ang oras. Kailangan kong maaga sa site. Ngumiti si Aling Josie, pero baka sa mukha ang pag-aalala. Hindi kita mapigilan, anak. Pero sana naman, alagaan mo ang sarili mo ha. Opo, Nay. Kayang-kaya ko po ito. Basta ikaw rin po. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Habang papalabas na ng bahay, nasalubong naman ni Ronnie si Bella, na noon ay nag-aaral na sa kolehiyo. Bitbit nga nito ang bag at tila abala sa pag-aayos ng buhok. Kuya Ronnie, loadan mo muna ako. May project kasi kami. May kailangan lang akong isend sa group chat namin. Hiling ni Bella sa kanya na nakangiti. Pero halatang sanay na nga rin siyang humingi sa kanyang Kuya Ronnie. Ngumiti rin naman si Ronnie sa kanyang kapatid. Sige Bella, magkano ba ang kailangan mo? Mga 100 lang kuya. Kaagad dinukot ni Ronnie ang kanyang lumang pitaka at inabot ang pera. Sobra na yun ha. Dagdag mo na rin sa baon mo. Alam ko mahal ang pamasahe. Aba kuya, sobrang-sobra nga to ha. Hindi yan sobra Bella. Basta mag-aral ka lang mabuti. Yan lang ang puhunan natin sa buhay. Ngumiti si Bella at yumakap sa kanyang Kuya Ronnie. Salamat talaga kuya. Promise, hindi ko sasayangin to. Habang pinagmamasdan siyang papalayo, napangiti si Ronnie. Sa kabila ng pagod, tila may kakaibang lakas siyang nakukuha sa tuwing nakikita niyang lumalapit sa pangarap ang kanyang mga kapatid. Pagdating sa lungsod, sinalubong siya ng amoy ng alikabok, putik at bakal. Dito sa construction, wala kang oras para magreklamo. Ang araw ay parang apoy na tumatama sa kanyang balat. Ang ingay ng makina, tunog ng martilyo, at sigaw ng mga foreman ay naging musika na nga sa kanyang buhay. Ronnie, bilisan mo yan!
Sigaw ng kanilang supervisor. Walang pakubad-kubad. Kailangan nating matapos tong posting to bago magtanghali. Opo sir. Sagot ni Ronnie habang nagbubuhat ng sako ng semento. Pagkatapos ng trabaho, madalas ay tumatambay siya kasama ang kaibigang si Alvin. Kasamahan niya rin ito sa trabaho. Doon sila sa may gilid ng kalsada, kumakain ng lugaw at nilagang itlog habang nagkukwentuhan. Parang Ronnie, 30 ka na ha? Wala ka bang balak mag-asawa? Biro sa kanya ng kanyang kaibigang si Alvin. Natawa rin naman si Ronnie. Oo talaga pare oh, asawa agad? Eh hindi pa nga ako nakakaipon ng maayos eh. Tsaka paano yan? Pamilya ko muna. Kapag okay na sila Bella at Jordan, tsaka ako naisipin yan. Sila muna bago ako. Sambit naman ni Ronnie. Ay naku pare, oo talaga oh. Puro pamilya ang iniisip mo. Pero pare, saludong-saludo ako sa'yo. Hindi lahat kaya ang ginagawa mo. Kaya iba ka. Wala paring Alvin eh. Ganito talaga. Sanay na ako dito. Sa hirapan o ginhawa. Basta para sa kanila. Sulit ang lahat. Pagdating naman sa kanilang bahay, gaya ng inaasahan ni Ronnie, inaabutan na naman niya ang kanyang nanay na naglalaban ng mga damit kahit hirap na hirap. Nay naman eh, sinabi ko na sa inyo di ba? Magpahinga ka na. Anong oras na po oh? Naglalaba ka pa rin. Galit na sambit ni Ronnie sa kanyang nanay. Eh anak naman, anong gagawin ko dito buong araw kung hindi ako gagalaw? Mas masakit sa akin kapag wala akong ginagawa. Sambit naman ni Aling Josie. Napabuntong hininga si Ronnie. Kahit papaano po nay, magpahinga rin po kayo. Ako na po ang bahala sa lahat. Sa tuwing naririnig ni Bella at Jordan ang kasipagan ng kanilang kuya Ronnie, naging inspirasyon nga ito para sa kanila para magtagumpay. Pero si Ronnie, kahit kailan, kahit anong pagod, hindi nagreklamo. Isang gabi, habang kumakain silang apat ng tinolang manok, nagtanong si Bella. Kuya, kapag nakapagtapos na kami, anong plano mo? Napaisip si Ronnie. Siguro mag-iipon pa rin. Baka makapagpatayo ng bahay o maliit na tindahan. Yun lang ang plano ko sa ngayon. Hindi ka na po ba mag-aaral ulit? Tanong naman ni Jordan. Siguro hindi na bunso. Okay na ako. Basta kayo muna ang makapagtapos. Natahimik naman si Bella sandali bago nakapagsalita. Kuya, promise ko sa'yo. Kapag nakagraduate na ako naman ang tutulong sa'yo. Babawi ako sa lahat ng sakripisyo mo. Natawa naman si Ronnie. Ikaw talaga Bella oh. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga para sa akin, makapagtapos kayo, magtagumpay. Wala na akong ibang hangad kung hindi yun lang. Kayo ang importante sa akin. Isang hapon naman, pagkatapos ng halos 12 oras na trabaho, umuwi si Ronnie na basang-basa ng pawis. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang nanay na may dalang malamig na tubig. Anak, grabe naman ang pawis mo. Ito, uminom ka muna. Kumain ka na rin. Niluto ko yung paborito mong ginisang munggo. Salamat po, Nay. Pero gusto ko po munang maligo. Amoy araw na naman ako. Natural lang yan, anak. Pero kahit amoy araw ka, ikaw pa rin ang amoy ng tagumpay para sa akin. Biro ni Aling Josie. Napangiti si Ronnie at yumakap sa kanyang nanay. Kayo talaga Nay oh. Pero salamat po. Pinagaan mo po ang loob ko. Pagkatapos niyang kumain, tinawag siya ni Bella. Kuya, tingnan mo tong grade ko. Pasado na ako sa thesis defense namin. Napangiti naman si Ronnie. Aba, oo nga no. Ang galing mo talaga Bella. Ibig sabihin yan, malapit ka nang makagraduate? Oo kuya. Konting tiis na lang. Sa graduation ko,
Ikaw dapat ang magbigay ng medal sa akin ha? Napangiti naman si Ronnie. Pero sa loob niya, naiiyak na siya sa tuwa. Oo naman Bella, ako ang pinakamasayang kuya sa araw na yon. Pangako. Tuwing gabi bago matulog, madalas siyang tumitig sa bubong. Ang ilaw na kumikislap sa itaas ay parang paalala ng pag-asa. Sa tabi ng kanyang kama, may maliit na alkansya, gawa sa lumang garapon ng kape. Dito nga niya inilalagay ang kahit piso o 5 piso kada araw. Para sa pangarap, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ko man alam kung kailan, pero darating din yun. Minsan, tinanong nga rin siya ng kapatid niyang si Jordan habang magkasama silang nag-aayos ng mga lumang gamit. Kuya Ronnie, bakit po ba napakasipag mo? Hindi ka po ba napapagod sa ginagawa mo? Napangiti si Ronnie. Syempre bunso, napapagod din minsan. Pero kapag iniisip ko kayo ni Ate Bella mo, parang nababawasan lahat ng pagod ko. Alam mo Jordan, kapag mahal mo ang dahilan ng ginagawa mo, kahit gaano kabigat, kakayanin mo. Maging magaan. Napangiti si Jordan habang nakatingin sa kanyang Kuya Ronnie. Sana talaga Kuya Ronnie, kapag may sariling pamilya na ako, maging katulad mo rin ako. Ngumiti rin naman si Ronnie at hinampas ng marahan sa balikat ang kanyang kapatid. Hindi lang tutularan Jordan, higitan mo ako. Yan ang gusto kong mangyari. Pero sa likod ng lahat ng saya, nandoon pa rin ang mga takot ni Ronnie. Takot na baka hindi matupad ang mga pangarap ng kanyang mga kapatid. Takot na baka hindi niya kayanin kapag siya ay tumanda. Isang gabi, habang nag-isa siya sa labas ng kanilang bahay, lumapit sa kanya ang kanyang nanay na si Aling Josie. Ronnie, bakit gising ka pa? Wala naman po Nay. Iniisip ko lang kung ano ang mangyayari sa atin sa mga susunod na taon. Huwag mong intindihin yun anak. Ginagawa mo naman ang lahat. Babalik din sa iyo ang lahat ng kabutihan mo. Ngumiti si Ronnie. Sana nga po Nay. Pero kahit hindi bumalik, okay lang sa akin. Basta kayo masaya. Sapat na sa akin. Tinapik siya ni Aling Josie sa balikat. Ronnie, anak, tandaan mo, ang taong marunong magmahal ng tapat, kahit anong mangyari, kailanman, hindi mawawalan. Sa gabing yun, habang pinapanood ni Ronnie ang mga alitap-tap na kumikislap sa dilim, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Mabilis na lumipas ang maraming taon. Parang kailan lang, noong araw-araw ay gigising si Ronnie bago pa sumikat ang araw para pumasok sa trabaho. Ang katawan niya noon ay sanay na sa pagod, sa pagbubuhat ng mabibigat na semento, sa init ng araw, sa pawis at sa alikabok. Lahat ng yun ay tiniis niya alang-alang sa kanyang mga kapatid. Ngayon, tila lahat ng kanyang mga sakripisyo ay nagbunga na. Si Bella ay nakapagtapos na ng accountancy at nagtatrabaho na sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Ang bunsong kapatid naman niyang si Jordan ay isang nangganap na engineer at sumasahod na nga rin ng malaki. Si Ronnie, bagamat hindi siya nakapagtapos, labis nga niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga kapatid. Isang hapon, umuwi si Bella mula sa lungsod. May dala-dala nga itong mamahaling bag at suot nito ang modernong damit na halatang galing sa mall. Kuya, masiglang bati ni Bella pero may halong kumpiyansa sa boses. Tingnan mo oh, may bonus kami sa office kaya bumili ako ng bag. Original to ha, imported. Masaya si Ronnie para sa kanyang kapatid. Bahagyang humanga. Ayos yan Bella, dapat lang. Pinagtrabahuhan mo naman yan eh. Pero sana, magtabi ka rin ng ipon ha, para sa sarili mo.
Nagtaas naman ng kilay si Bella. Kuya naman eh. Puro ipon-ipon na lang palagi ang sinasabi mo. Hindi naman masama na paminsan-minsan i-reward ko rin ang sarili ko. Hindi kaya mo. Puro trabaho lang. Wala namang napupuntahan. Natigilan si Ronnie. Bella, anong ibig mong sabihin? Wala kuya. Sagot ni Bella sabay talikod. Sinasabi ko lang, sayang ang panahon mo sa kakatrabaho. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring sariling pamilya o bahay man lang. Nabigla talaga si Ronnie sa sinabi ni Bella. Pero noong gabing ding yun, dumating din si Jordan. Sakay ng kotse ng kanyang kasamahan. Uy Kuya Ronnie! Bati ni Jordan na may halong yabang. Kumusta? Grabe, nakakapagod mag-drive. Ang traffic sa EDSA. May kotse ka na, Jordan? Tanong ni Ronnie. Bagyang nakangiti. Hindi pa kuya. Sa katrabaho ko lang to. Pero bala ko na rin kumuha. Kayang-kaya na rin kasi ng sahod ko eh. Maganda yan. Wika ni Ronnie. Pero bunso, wag mo rin kakalimutang mag-ipon ha. Hindi habang buhay. Malakas ang katawan natin. Tumawa si Jordan. May halong pangungutya. Kuya, iba na ang panahon ngayon. Hindi na uso ngayon yung mga payong pangmatanda. Hindi mo naman kami kailangang sermonan. Kaya na namin ng sarili namin. Huwag mo kaming intindihin. Natahimik talaga si Ronnie sa mga sandaling ito. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na hindi na nga siya ginagalang ng kanyang mga kapatid. Kinabukasan, habang nag-aalmusal silang tatlo kasama ang kanilang nanay, napansin ni Ronnie na halos puro tungkol sa trabaho at materyal na bagay ang pinag-uusapan nila Bella at Jordan. Bella, kumusta na ang trabaho mo? Tanong ni Aling Josie. Okay naman po, Nay. Medyo nakaka-stress lang din. Marami po kaming ginagawa eh. Palaging busy. Pero okay lang. Marami naman kaming pera. Iba ka talaga, Ate Bella. Sabat naman ni Jordan. Nabalitaan ko ang tungkol sa'yo. Baka sa susunod, maging manager na yan. Ngumiti si Bella. Nakataas ang kilay. Siyempre, ako pa ba? Hindi kaya ng iba dyan. Kontento na sa simpleng buhay. Walang binatbat. Lumingon siya kay Ronnie. Tahimik lamang ang panganay. Nakayuko habang kumakain. Bella, mahinahon niyang sabi. Huwag mo namang sabihin yun. Hindi naman masama na mamuhay ng simple. Hindi ko naman sinasabing masama, kuya. Sagot ni Bella. Pero di ba nakakaya minsan? Lahat ng tao may pinag-aralan. May magandang trabaho. Tapos ikaw? Uy Bella, tumigil ka na. Huwag kang bastos sa kuya mo. Putol naman ni Aling Josie. Napahinto naman agad si Bella at ngumiti ng pilit. Sorry Nay, nagbibiro lang naman ako eh. Pero hindi na nga rin kumibo pa si Ronnie. Sa halip, tumingin na lamang siya sa bintana. Nakita niyang lumilipad ang ilang ibon sa langit. Malaya, ngunit tila walang direksyon. Ganoon din ang kanyang nararamdaman. Unti-unting lumaki ang agwat sa pagitan nila. Madalas, umuuwi na si Bella ng gabi. Hindi na kumakain ng kasabay nila. Si Jordan naman, halos hindi na nga rin nakakatulog sa bahay. Isang gabi, habang nagkaayos si Ronnie ng sirang gripo, pumasok si Jordan sa kusina. Kuya, ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka nalang tumigil sa kakagawa ng mga bagay dito? Kung gusto mo maging tubero, mag-apply ka na lang. Ngumiti si Ronnie. Pero pilit lamang ito. Inaasikaso ko lang to, bunso. Baka kasi masira pa lalo. Kuya naman kasi. Singit naman ni Bella, nakakarating lamang. Nakakayanat sa mga kapitbahay natin. Napakadami mong inaayos. Baka isipin nila,
Wala tayong pambili. Hindi naman ganun yun, Bella. Kung kaya ko naman kasing ayusin, bakit pa tayo gagastos? Sagot naman ni Ronnie. Basta, iritabling tugon ni Bella. Ayoko nang makita na puro grasa at alikabok dyan. Napakadumi mong tingnan. Natigilan talaga si Ronnie. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o malulungkot. Dati, tuwang-tuwa si Bella kapag inaayos niya ang sirang laruan nito. Pero ngayong matanda na ang mga ito, nahiya na silang mayroon silang kapatid na marumi ang kamay. Isang gabi naman, habang kumakain sila, bigla nagsalita si Jordan. Kuya Ronnie, may sasabihin kami ni ate. Tumingin si Ronnie. Ano yun, bunso? Napag-usapan kasi namin ni ate na baka mas maganda kung sa amin na mapunta ang bahay na to. Total, kami lang din naman na nag-aambag sa mga gastusin dito. Napakunutang noo si Ronnie. Jordan, Bella, anong ibig niyong sabihin? Simple lang kuya, sagot ni Bella. Baka naman pwede, maghanap ka na lang ng matitirahan mo. Hindi naman sa pinapalis ka namin. Pero baka gusto mo rin magsarili. Sumabat din dito si Jordan. Ako rin kuya, nakakaya na rin kasi sa mga bisita ko eh. Minsan kasi kapag dumadalaw sila, parang hindi ka marunong makisama. Tahimik ka lang, lagi nakamasid. Nabayok ko si Ronnie. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kutsara. Bella, Jordan, alam niyo bang lahat ang mga gamit dito halos galing sa pinaghirapan ko? Umiling si Bella. Oo nga kuya, pero noon pa yun. Huwag mo nang ipamukha sa amin. Napatayo si Ronnie sa pagkainan. Malalim ang buntong hininga. Hindi ko naman kayo pinapamukhaan. Paalala lang, may mga bagay na hindi nasusukat ng pera o diploma. Kuya, huwag mo na kami sermonan. Sabat muli ni Jordan. Kung gusto mong tumira dito, makisama ka. Pero kung ayaw mo, baka mas mabuting. Ano Jordan? Na umalis na ako? Putol ni Ronnie. Nanginginig ang kanyang boses. Tahimik. Wala ni isa sa kanila ang kumikibo. Nilingon niya ang kanyang nanay na tahimik lamang. Umiiyak na rin. Anak, huwag ka naman munang umalis, sabi ni Aling Josie. Ngunit ngumiti si Ronnie. Nay, baka tama nga sila. Baka panahon na rin. Kinuha niya kaagad ang ilang damit at lumabas ng bahay. Habang galakad sa madilim na daan, paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan nila Bella at Jordan. Hindi mo kailangang ipamuka. Mas mabuting umalis ka na. Sa gabing yun, tila tumigil ang oras para kay Ronnie. Wala siyang dalang kahit ano, kung hindi ang bigat ng puso at pangako sa kanyang sarili. Nababalik siya. Pero sa pagkakataong yun, hindi na siya ang dating Ronnie. Pagkarating niya sa maliit na barong-barong ng kaibigan niyang si Alvin, sinalubong siya nito na mayroong malaking ngiti at amoy ng bagong lutong kape. Ronnie, pare, ang aga mo ha. Anong meron? Tanong ni Alvin habang tinatanggal ang uling sa kanyang mga kamay. Alvin, pare, pwede ba ako makitira muna dito? Kahit ilang araw lang. Wala na ako sa bahay namin eh. Napangiti si Ronnie kahit pilit. Napakunot naman ng noo si Alvin. Nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Nag-away ba kayo ng mga kapatid mo?
Tumango si Ronnie. Ganun na nga pare. Pero hindi lang basta away. Pinagtutulungan talaga nila ako pare. Sabi nila, nakakaya raw akong kasama sa bahay. Dahil wala na akong trabaho ngayon. Ang sakit, Alvin. Lahat ng sakripisyo ko noon, parang wala lang sa kanila. Tahimik lamang si Alvin saglit bago lumapit at tinapik ang balikat ni Ronnie. Alam mo pare, minsan kahit anong kabutihan pa talaga ang gawin mo, pag nakalimutan ng mga tao kung sino ka talaga, wala rin eh. Pero kung mag-alala, may pwesto ka dito. Kahit maliit lang tong bahay ko, may lugar ka. Kahit sa sofa lang. Napaluha si Ronnie. Ngumiti na mayroong pasasalamat. Salamat pare ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala na rin akong ibang malalapitan eh. Wala yun paring Ronnie. Alam mo naman, para magkapatid na rin tayo. Tsaka may gusto akong sabihin sa'yo. Sagot ni Alvin. Ano yun? Tanong ni Ronnie. May kakilala ako sa agency. Nagpapadala sila ng mga trabahador sa ibang bansa. Construction, maintenance, office staff. Depende sa skills mo. Baka gusto mong subukan. Kayang-kaya kitang tulungan. Napakurap si Ronnie sa alok ng kaibigan niyang si Alvin. Sa ibang bansa? Alvin, baka naman kailangan dyan ng malaking pera. Wala nga ako pang ambag sa kuryente mo ngayon eh. Ako pare, sabi ni Alvin habang tumatawa. Ako muna ang bahala sa simula. Placement fee, medical, ako muna. Bayaran mo na lang sa akin kapag nakapag-ibang bansa ka na. Huwag kang mag-alala Ronnie. Hindi ako naghahanap kaagad ng balik. Gusto ko lang talaga makita na makaahon ka. Gusto kitang tulungan. Dahil alam ko, napakabait mong tao. Hindi agad nakasagot si Ronnie. Umiwas siya ng tingin. Pinunasan ang mga mata. Salamat talaga paring Alvin ha. Ang bait mo sobra. Hindi ako nagkamali ng taong nilapitan. Huwag mo akong pasalamatan Ronnie. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Minsan talaga ganyan. Kailangan lang talaga ng tulak para umangat. Yun lang yun. Sabi ni Alvin habang inaabot sa kanya ang mainit na tasa ng kape. Simula ngayon pare, gagawa tayo ng plano. Hindi ka matinulungan ng sarili mo mga kapatid. Ako na ang kuya mo. Tutulungan kita. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw na rin silang magkasama. Tumutulong na lamang si Ronnie kay Alvin sa maliit nitong tindahan sa palengke para lamang makaipon ng pamasahe. Habang nag-aayos ng paninda, madalas silang mag-usap tungkol sa pangarap. Alam mo Alvin, minsan di talaga napapaisip na ako. Baka hindi talaga para sa akin yung magtagumpay. Para kasing kahit anong gawin ko, palpak pa rin. Walang nangyayari. Tanong ni Ronnie sa kanyang kaibigan habang nagbubuhat ng kahon. Ano ka ba naman Ronnie? Hindi totoo yan. Hindi mo palang nakikita pa. Pero darating din yung araw na yung mga taong tumalikod sa'yo, sila rin ang unang hahanga sa'yo. Sila rin ang lalapit sa'yo. Tandaan mo yan. Sagot ni Alvin kaagad. Ngumiti si Ronnie. Pero mayroon pa rin lungkot sa kanyang mga mata. Kung mangyayari man yun Alvin, hindi ko na sila babalikan para magyabang. Gusto ko lang maramdaman nila na kaya ko rin. Yan ang tama, sabi ni Alvin. Sabay tapik sa balikat niya. Ang pagiganti pare, hindi kailangan may galit. Minsan, sapat na yung makita nila na masaya ka kahit wala sila. Lumipas pa ang mga linggo. Tuluyan na nga rin siyang tinulungan ni Alvin na mag-ayos ng mga papeles. Medical, passport at training. Sa bawat nakabang ng proseso, si Alvin ang kasabay niya. Parang kapatid talaga.
Hanggang sa isang gabi, matapos nilang ayusin ang huling dokumento, naglakad silang dalawa pa uwi, sabay tanaw sa bituin. Alvin, ang ganda ng langit no? Parang sinasabi sa akin na may pag-asa pa. Sabi ni Ronnie. Oo pare, meron talaga. At tandaan mo, kapag nakalipad ka na, huwag mong kalimutan tong gabing to. Dito tayo nagsimula. Ngumiti si Ronnie. Hindi ko talaga makakalimutan pare. At kapag nakaipon ako, unang-una kitang bibigyan ng tulong. Babawi ako sa'yo pare. Naku Ronnie, wag na. Gusto ko lang makitang umahon ka. Doon pa lang panalo na ako. Sagot ni Alvin habang tumatawa. Makalipas ang ilang buwan, dumating na rin ang araw ng kanyang pag-alis. Sa paliparan, nakatayo si Ronnie, bitbit ang kanyang maliit na backpack. Habang si Alvin naman ay nagpaalam sa kanya. Pare, kaya mo to. Huwag kang matatakot ha. Sa simula lang mahirap. Pero kapag nandun ka na, isipin mo lang kung bakit ka umalis. Isipin mo lang lahat ng inspirasyon mo. Payo sa kanya ni Alvin. Tumango si Ronnie. Pinipigilan ng kanyang luha. Para kay nanay. Para sa sarili ko. At para sa inyong lahat na naniniwala sa akin. Salamat pare. Niyakap ni Ronnie ang kaibigan ng mahigpit. Salamat Alvin. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa lansangan pa rin ako hanggang ngayon. Habang lumalakad papasok sa terminal, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Alvin na kumakaway, nakangiti. At sa sandaling yun, alam niyang magsisimula pa lang ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi na nga natatali sa sakit ng kahapon. Noong makababa na sa eroplano si Ronnie, sumalubong sa kanya ang mainit na hangin. Sa isang bansang desyerto ang paligid. Ramdam niya kaagad ang kakaibang sipa ng init sa kanyang balat. Mas matindi pa ito kaysa sa anumang sikat ng araw sa kanilang probinsya. Bitbit ang kanyang maliit na bag, luminga siya sa paligid habang hinahanap ang ibang Pilipinong kasabay niya sa flight. Sa loob ng airport, magulo ang paligid. Mga taong iba-iba ang lahi, mga wika na hindi niya maintindihan. Parang lahat ay nagmamadali. Huminga siya ng malalim at napabulong sa kanyang sarili. Kaya mo to Ronnie. Hindi mo kailangang matakot. Nandito ka para sa bagong simula. Para sa magandang kinabukasan. Habang nakapila sa immigration, lumapit sa kanya ang isang lalaking Pilipino. Mga nasa edad 30, maaliwalas ang muka. Kabayan, bago ka rin? Tanong nito sa kanya. Ngumiti si Ronnie. Oo sir. Kakalipag ko lang. Company staff daw ako dito. Ikaw? Ako nga pala si June. Dito na ako 3 taon. Huwag kang kabahan. Sa una talaga mahirap. Nakakapanibago. Pero kapag nasanay ka na ayos lang. Basta matuto ko lang makisama sa mga katrabaho mo. At huwag mo rin kakalimutan kung bakit ka nandito. Ngumiti si Ronnie at tumango. Salamat Kuya June. Sana kayanin ko rin tulad mo. Ilang araw matapos na makalipat sa barracks, nagsimula na nga rin si Ronnie sa trabaho. Ang kumpanya ay malaki. Puro dayuhan ang kanyang mga kasama. Ang trabaho niya ay bilang company staff sa opisina ng maintenance department. Siya ang tagapag-ayos ng mga papeles, report, at inventory ng mga gamit. Sa mga unang linggo ay napakatahimik lamang ni Ronnie. Hindi siya makapagsalita. Hindi pa rin siya sanay sa accent ng kanyang mga kasama. Lalo na sa kanilang boss na Arabo na laging galit ang tono. Ronnie, paper, report, finish now! Sigaw ng boss. Napayuko siya. Yes sir, sorry sir, I will finish. Pagka-uwi sa barracks, bagsak siya kaagad sa pagod.
Pero habang nakahiga sa maliit niyang kama, tinitingnan niya ang kanyang cellphone na may larawan nila ng kanyang nanay. Nay, kaya ko to. Para sa atin to. Babalikan kita. Mahina niyang sabi. Araw-araw ay ganoon ang kanyang routine. Gising ng alas 5, trabaho hanggang alas 6 ng gabi. Kain ng tinapay at kape. Tulog. Pero sa likod ng kanyang mga pagod, unti-unti rin niyang natutunan ang disiplina at tiyaga. Isang gabi naman, habang nagkakape sa pantry, lumapit sa kanya si June at ang isang lalaking si Mario. Kabayan, kumain ka muna. Wag puro trabaho. Lalo ko lang manghihina niyan eh. Sabi sa kanya ni June. Sige Kuya June, salamat na lang. Gusto ko lang matapos agad ang mga ginagawa ko eh. Marami-rami pa ito. Sagot ni Ronnie habang umihigop ng kape. Naku Ronnie, hindi mo matatapos ang trabaho dito. Parang desyerto. Walang katapusan. Sabi naman ni Mario sabay tawa. Napatawa na nga lamang din si Ronnie. Tama ka nga rin dyan kuya. Pero kailangan eh. Kailangan kong makaipon. Bakit? Para sa pamilya? Tanong ni June. Tumango si Ronnie. Medyo napayuko. Para sa nanay ko. At para mapatunayan ko rin ang sarili ko na kaya kong tumayo. Kahit iniwan ako ng mga kapatid ko. Ganun pala talaga eh. Kahit ako pa ang nagpalaki sa kanila at tumulong, magagawa pa rin nila sa akin yun. Sabi ni Ronnie. Biglang natahimik sandali ang dalawa bago nagsalita si June. Alam mo Ronnie, marami sa atin dito. Ganyan din ang kwento. Iniwan, nakalimutan, sinaktan. Pero kapag bumalik ka na ng may ipon, may bahay, may karangalan, hindi mo na kailangang magpaliwanag kahit kanino. Sila na mismo ang nalapit sa'yo. Promise, mangyayari yan. Ngumiti si Ronnie, nakatingin sa taas ng kape. Sana nga Kuya June. Sana dumating yung araw na yun. Lumipas pa nga ang mga buwan at unti-unti na rin nagbago ang buhay ni Ronnie sa ibang bansa. Sanay na siya sa init, sa trabaho, sa ingay ng makina, sa amoy ng langis. Hindi man marangya, pero nakikita na nga rin niya ang bunga ng kanyang sipag. Palagi na nga siya nakakaipon. At kapag mayroong pagkakataon, nagpapadala siya ng pera sa kanyang kaibigang si Alvin para makabawi dito. Isang araw naman, hindi inaasahan ni Ronnie na magkakaroon ng malaking problema sa kumpanya. Nagkagulo dahil sa maling dokumento sa shipment. At si Ronnie ang napagbintangan. Pinatawag siya ng manager. Ronnie, you mistake again. Shipment late because of you. Galit na sigaw ng boss. Sir, I already sent the paper yesterday. Maybe warehouse didn't... No! You wrong! Next time, you go home! Lumabas si Ronnie ng opisina na parang gumuho ang mundo. Pero sa halip na sumuko, nagdesisyon siyang ayusin ang lahat. Ginabi na nga siya sa trabaho. Pinuntahan ang bawat department at kinumpirma kung saan talaga nagkamali. Kinabukasan, siya mismo ang nagharap ng ebidensya sa kanyang boss. Sir, here, check the date. I sent the document last Monday. The delay came from logistics, not from admin, not from me. Natahimik ang boss. Tsaka marahang tumango. Okay, you good worker, Ronnie. Sorry. Ngumiti lang si Ronnie. Pero sa loob-loob niya, alam niyang yun ang simula ng kanyang pag-angat. Mula noon, mas pinagkatiwalaan na nga siya ng kumpanya. Ilang buwan pa, naging assistant manager na nga rin siya ng department. Ginawa talaga ni Ronnie ang lahat para maging maganda ang karera sa kanyang trabaho, maging ang kanyang buhay. At sa paglipas pa ng 6 na taon, malaki na ang ipon ni Ronnie.
Sobra-sobra na nga ito para makabili na siya ng sarili niyang bahay at kotse. Maaari na nga rin siyang makapagsimula ng magandang hanap buhay kung sakaling umuwi na siya sa Pilipinas. Isang gabi, habang nakaupo siya sa bubong ng barracks, nakatingin sa buwan at nagdadasal siya. Panginoon, salamat po. Akala ko dati, tapos na ang lahat para sa akin. Pero ngayon po, alam kong binigyan niyo lamang ako ng daan para matutong tumayo mag-isa. Para unahin ko naman ang sarili ko. Hindi ko man alam kung ano ang naghihintay sa akin sa pag-uwi. Pero handa na po ako. Gabayan niyo po ako. Matapos niyang magdasal, kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Alvin. Pare, uwi na ako. Salamat sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nakarating ako dito. At kung ano man ang meron ako ngayon, dahil din sa'yo. Naging mabilis ang sagot ni Alvin sa mensahe. Ayos yan, brother. Excited na ako sa mga kwento mo. Dito lang kami. Naghihintay para sa'yo. Ngumiti si Ronnie. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng sakit at hirap, ramdam niya na malapit na nga talaga siyang makauwi. Hindi lamang bilang talunan, kundi bilang tao na muling bumangon mula sa pagkadurog. 6 na taon. 6 na mahabang taon ng pagtitiis, pag-iipon, at tahimik na paghihintay. Ngayon, habang nakasakay si Ronnie sa eroplano pabalik ng Pilipinas, tila huminto ang oras. Tinitigan niya ang ulap sa labas ng bintana at napangiti. Sa wakas, makakauwi na rin ako. Bulong niya sa sarili. Hawak niya sa kanyang bag ang tiket, pasaporte, at isang larawan nila ng kanyang nanay. Kupas na, pero puno ng mga alaala. Naalala niya kung paano siya umalis noon. Dala ay sakit at pag-asa. Pero ngayong pabalik na siya, dala niya ang panibagong buhay. Pagbaba pa lamang niya sa eroplano, sinalubong nga siya kaagad ng mainit na hangin at amoy ng dagat. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Mga araw ng kahirapan. Ang bahay nilang sira-sira. Ang mga tawa na unti-unting nawala. Sa airport, nag-text siya kaagad kay Alvin. Pare, nakarating na ako. Pauwi na ako sa probinsya. Excited na ako makita si nanay. Sumagot naman kaagad si Alvin. Sige Ronnie, mag-iingat ka ha. Masusurpresa talaga ang nanay mo dyan. Sa terminal pa lamang ng airport, agad niyang pinapunta ang kotse na kanyang binili. Masayang-masaya talaga ang kanyang pakiramdam. Dahil sa pagkakataong ito, sarili na nga niyang kotse ang kanyang minamaneho. Habang binabaybay ang daan, nakita niyang mas maunlad na ang bayan. May mga bagong establishmento, sementadong kalsada at mga bagong bahay. Pero sa kanyang puso, alam niyang isa lamang ang nais niyang puntahan. Ang bahay kung saan nga siya lumaki. At ito rin ang lugar kung saan siya itinaboy ng sarili niyang mga kapatid noon. Pagkarating niya doon, bumagal ang kanyang hakbang. Parang huminto ang mundo. Ang bahay ay halos hindi na nga katulad ng dati. Repainted, may bagong gate, may sasakyang nakaparada. Alam niyang ito ang pag-aari ng kanyang mga kapatid na sila Bella at Jordan. Huminga siya ng malalim. Pagkababa ng kanyang kotse, kaagad siyang kumatok dito. At maya-maya, bumukas na rin ang pinto. Lumabas si Bella. Nakasuot ng mamahaling damit at may hawak na cellphone. Gulat na gulat nga rin ito noong makita ang kanyang Kuya Ronnie. Kuya Ronnie? Bakit ka nandito? Ngumiti si Ronnie. Oh, ako nga Bella. Anong ginagawa mo dito Kuya Ronnie?
Matagal ka nang nawala ha. Akala namin, hindi ka na babalik. Malamig niyang tanong. Babalik at babalik ako. Pero hindi para makipag-away. Kung hindi para kay nanay. Gusto ko siyang makita. Sagot ni Ronnie. Si nanay? Singit naman ni Jordan. Nakakalabas lamang ng bahay. Nandito siya kuya. Pero busy siya. Hindi siya pwedeng abalahin ngayon. Ngumiti si Ronnie. Ha? Busy? Sa sarili niyang anak? Natahimik nga talaga ang dalawa noong titigan nilang mabuti si Ronnie. Ibang-iba na ang itsura nito. Mamahalin na rin ang kasuotan nito na halatang hindi basta-basta. Nakita nga rin nila ang mamahaling kotse kung saan dito bumaba si Ronnie kanina. Tila nag-iba ang ihip ng hangin noong kanilang mapagtanto na talaga nagbago na ang buhay ng kanilang Kuya Ronnie. Kuya Ronnie, huwag mo na sanang balikan yung mga nangyari noon ha. Ang tagal na noon. Tsaka may kanya-kanya tayong buhay ngayon. Sabi ni Bella. Halos pabulong. Tumango si Ronnie. Oo naman Bella. Kaya nga nandito ako. Kasi gusto ko na magsimula ng panibagong buhay. Pero kasama si nanay. Biglang bumukas ang pinto sa loob at lumabas si Aling Josie. Mabagal na nga siyang maglakad. May suot na salamin. Pero ang mga mata ay hindi nagbago. Puno pa rin ng pagmamahal. Ronnie! Anak! Andito ka na! Sigaw ni Aling Josie sabay iyak. Nay! Lumapit si Ronnie at niyakap ng mahigpit ang kanyang nanay. Parang bumalik sa kanya ang lahat ng lungkot, hirap at pangungulila. Anak! Ang tagal kitang hinintay. Akala ko nga hindi na kita makikita ulit. Kamusta ka na, anak ko? Umiiyak na sabi ni Aling Josie. Pasensya ka na po, Nay. Hindi naman ako umalis para iwan ka. Umalis ako para mayroon na akong maipagmamalaki. Para makuha ka na. Para maging masaya na tayo. Sabi ni Ronnie habang pinupunasan ng luha ng kanyang nanay. Sa mga oras na ito, sobrang nagtataka na sina Bella at Jordan. Kuya Ronnie, saan ka ba talaga nagpunta? Ang ayos mo na ha. Parang ibang-iba na ang buhay mo. Ano nangyari sa'yo? Ngumiti si Ronnie. Wala naman Jordan. Nagtrabaho lang ako. Nag-ibang bansa ako. At kahit papano, naging maganda ang trabaho ko doon. Nakaipon na rin. Ngayon, may sarili na akong bahay at kotse. Balak ko na rin magtayo ng business ko dito. Ngayong nandito na rin ako. Gusto ko sanang makasama na si nanay. Maging masaya kasama siya. Kaya kukunin ko na muna siya. Halos sabay na napatingin sila Bella at Jordan sa isa't isa. Hindi sila makapagsalita. Si nanay? Kukunin mo? Saan mo naman siya dadalhin? Tanong ni Bella. Sa bago kong bahay. Maluwag doon. Tahimik. May sariling hardin. Hindi ko hayaang mapagod si nanay sa inyo. Nabalitaan ko ang ginagawa niyo sa kanya. Hindi nanay ang turing niyo sa kanya. Parang adila. Hanggang ngayon ba naman? Matanda na kayo. Pero kayo pa rin ang inaasikaso niya. Kaya ngayon, panahon naman para ako naman ang mag-alaga sa kanya. Ako ang babawi sa kanya kung hindi nyo kaya. Lumingon si Aling Josie. Nagulat pero masayang masaya. Anak, totoo ba yan? Kukunin mo na ako? Opo, Nay. Matagal ko ng pangarap to. Gusto ko makasama ka sa bahay. Gusto kong makita mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Babawi ako sa'yo.
Sagot ni Ronnie. Habang ipinapaliwanag ni Ronnie ang lahat, nakatayo lamang sila Bella at Jordan. Nakaramdam sila ng kakaibang hiya, pero hindi nila maipakita. Sa halip, pilit lamang silang ngumiti. "Kuya, ang galing mo pala," sabi ni Jordan. "Hindi talaga namin akalain. Pasensya ka na talaga sa mga nangyari dati ha. Bata pa kasi kami noon." Ngumiti lamang si Ronnie, pero malamig. "Ayos lang Jordan. Wala naman akong galit sa inyo. Pero hindi ko rin makakalimutan kung paano niyo ako tinuring noon. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa inyo. Kaya ngayon, ako naman ang pipili kung sino ang gusto ko makasama." Tahimik lamang din si Bella. "Ibig mong sabihin kuya, ayaw mo makasama kami? Hindi mo na kami tutulungan?" Tumingin si Ronnie sa kanila. "Hindi naman sa ganun. Pero matagal ko na kayong tinulungan. Noon pa lang, kayo na palagi ang inuuna ko. Kaya ngayon, sarili ko naman ang uunahin ko. At si nanay. Kasi siya lang naman ang naniwala sa akin noon. Kayo, wala kayong tiwala." Walang makasagot. Hangin lang at tiktak ng orasan sa loob ng bahay ang naririnig. "Ronnie anak, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo?" Bulong ni Aling Josie. Hawak ang kamay ng anak. "Opo nay, panahon na para magsimula tayo ng bagong yugto. Yung walang galit, walang panunumbat." Sagot ni Ronnie. At noong araw na yun, isinakay na niya si Aling Josie sa kanyang bagong kotse. Habang paalis sila, napatingin si Ronnie sa salamin at nakita niya sila Bella at Jordan sa gate. Tahimik, tila naguguluhan sa bilis ng mga pangyayari. Pagdating sa bago niyang bahay, namangha talaga si Aling Josie. Malaki ito, may maaliwalas na sala at mayroong malawak na bakuran na puno ng mga halaman. "Anak, lahat ng ito, pinaghirapan mo? Ang galing mo talaga," tanong ng kanyang nanay. Halos hindi makapaniwala. Pero si Ronnie, napangiti lamang at tuwang-tuwa habang nakatingin sa kanyang nanay. "Opo nay, lahat ng pagod ko, dito ko dinala. Dito ko gustong magsimula ulit." Niyakap siya ng kanyang nanay ng mahigpit. "Anak, ang laki na talaga ng pinagbago mo. Hindi lang sa pera, pati sa puso." "Siguro nga po nay. Kasi ngayon, natutunan ko. Kailangan kong masaktan para matutong tumayo. Kailangan mong iwasan ang nakaraan para makagawa ng mas magandang kinabukasan." Sagot ni Ronnie. Ilang linggo matapos makalipat, isang gabi, nag-ring ang cellphone ni Ronnie. Kaagad naman niya itong sinagot, kahit anong number. "Hello?" Sagot niya. "Kuya." Boses ni Bella sa kabilang linya. "Si Bella to. Kasama ko ngayon si Jordan." Tahimik lamang si Ronnie. "Oh, bakit?" "Kuya, may problema kasi kami. Nascam yung business na pinasukan namin. Nawalan kami ng malaking halaga. Halos lahat ng ipon namin nawala. Alam namin kuya, maganda na ang buhay mo ngayon. Kaya sana, gusto namin humiling. Pwede mo ba kaming tulungan kahit konti lang?" Muling tumahimik si Ronnie. Ang mga salitang iyon ay parang paulit-ulit niyang naririnig noon. Mga salitang humihingi ng tulong, pero walang pagsisisi. "Bella, Jordan," may hinahon niyang sagot. "Pasensya na.
Hindi ko kayang tumulong ngayon. Hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto kong matutunan nyo na tumayo sa sarili nyong mga paa. Tulad ng ginawa ko noon. Kuya, huwag naman ganyan. Pakiusap ni Jordan. Hindi naman ako galit sa inyo, sabi ni Ronnie. Pero siguro, ito na rin yung panahon na maramdaman nyo rin kung paano yung walang maaasahan kung hindi sarili lang. Alam kong kaya nyo yan. Magsubok lang yan at malalagpasan nyo yan. Tahimik sa kabilang linya bago marinig ang mahinang, "Salamat na lang kuya," mula kay Bella. Ibinaba na nga rin ni Ronnie ang cellphone. Huminga ng malalim at ngumiti. Hindi ko na kailangan magiganti, bulong niya sa sarili. Ang tanging kailangan ko lang, kapayapaan. Habang pinagmamasdan niya si Aling Josie sa hardin, nagdidilig ng mga halaman, napangiti si Ronnie. Hindi man bumalik ang nakaraan, may bago naman siyang tahanan, puno ng pagmamahal, respeto, at tahimik ng kaligayahan. Makalipas pa ang ilang taon, tahimik lamang na namuhay si Ronnie kasama ang kanyang nanay sa bagong bahay nila. Araw-araw ay puno ng tawanan, simpleng hapunan, at mga kwentong puno ng pagmamahal. Mga bagay na matagal na nga niyang hinangad. Kung minsan, ibinibisita nga rin niya sila Bella at Jordan. Pero ngayon, tila may lambat na nga ang kanilang pagiging magkapatid. Hindi man niya alam kung kailan, pero umaasa pa nga rin siya na magiging maayos ang kanilang relasyon ng magkakapatid. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Ronnie. Sa kwentong ito ay ipinapaalala nito na hindi mo kailangang gumanti sa mga taong nakasakit sa iyo. Sapat na ipakita mo sa kanila na kaya mong bumangon at umasenso na mayroong dignidad. Tulad ni Ronnie, ang taong marunong magmahal at magsakripisyo para sa pamilya. Kahit nasaktan, ay siyang tunay na magtatagumpay sa dulo. Dahil pinili nga niyang manatiling mabuti at mapayapa kaysa maging mapait. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.